kung ano yung starting point ninyo. Meaning, ano yung kailangan yung kainin, amount ang kailangan yung kainin or calories para mag-maintain yung weight ninyo ngayon. Ang tawag dun guys is maintenance calories. Kung familiar kayo yan, laging sinatake sa mga social media yan. Maintenance calories are yung calories na kailangan yung kainin para mag-maintain yung weight ninyo on a daily basis. Okay? Yun ang importante kasi para malaman mo kung anong kailangan mong kainin doon sa gusto mong mangyari sa katawan mo. Gusto mong pumayat, gusto mong tumaba, gusto mong bumigat, kailangan mong malaman yung maintenance mo. Okay? Para makuha natin maintenance, kailangan natin makuha yung basal metabolic rate natin. Ito yung calories na sinusunog natin for 24 hours at rest. Walang ginagawa. Hindi tulog. At rest lang. Meaning, ano yung sinusunog ng katawan? Ano ba yung nagsusunog sa katawan natin ng calories nang hindi tayo nag-workout? Nagsasalita ako. Nag-burn ako. Pag kumain ako, nagda-digest ako, yung organs ko nag-burn ng calories yan. Diba? Habang humihinga ako, lungs ko, puso ko, lahat yan. Tibok ng puso ko, lahat yan, nag-burn ng calories. Basal metabolic rate. Yun yung total calories mo for 1 hour. Dito kayo. Malalaglag ka sa ginagawa mo sa sisilip mo. Dito ka. Hiramin mo na yung upuan niya. Mga kaibigan natin from Apalit. Okay? Ngayon, sa mga coaches dito, before ako magsimula, guys, ako certified, tandaan nyo, certified advanced and basic nutrition. Hindi ako licensed nutritionist. Magkaiba yun. So yung mga coaches dito, bago kayo magbigay, dapat, ang nutrition plan, dapat alam ninyo na hindi tayo talaga pwede magbigay. Ang pwede natin gawin sa advice. Pero, as a coach, fitness coach, para mag-transform ang kliyente, 100% nutrition yan. Understanding ng nutrition. Hindi kailangan strict sa nutrition. Understanding how nutrition and caloric metabolic works. Yun ang importante. Paano ba nagpabalansin yung dalawang yun? Diba? Nang hindi mo na kailangan sobrang strict tulad natin. Nang namin naman nagko-compete. Pinipilang lahat. Okay? So, makikita mo rito, kaya na-clear ko na, ang nutritionist ang pwedeng magbigay. Tayo hindi. Ang pwede natin sabihin sa kliyente is advice. Gusto mo ng advice from me, ito yung computation ko, ito yung ginagamit ko. Ito yung kailangan mong kainin para maging ganito. Kasi oras na may mangyayari dyan, ikaw ang mayayari. Kung may nangyayari dyan dahil sa pagkain binigay mo, tayo mayayari as a coach. Ang nutritionist wala, lisensyado sila. Diba? So yun, i-clear ko lang yung baka may magkamali dito. Iwas butas sa mga coaches, okay? Iwas butas din pag binigay mo yung accountability sa client. Meaning, ito yung kailangan mong kainin, alam ko yung ginagawa ko, ito yung computation. Pag hindi mo kayang gawin yan, huwag akong sisisihin mo. Accountability yun. Wala kayong maririnig na reklamo kay Coach Chipe dahil sa ganung bagay. Kasi, nakikita mo, data mo lahat to. Meaning, pag nag-compute ako, data mo lang to. Ang hinihingi ko is weight, height, and age mo. So, hindi pwede parehas yung bibigay ko sa iyo at sa kanya. Kasi, iba-iba tayo. Hindi parehas yung height nyo, hindi parehas yung weight nyo, hindi parehas yung edad ninyo. Okay? At saka itong sample na nilagay ko is pang lalaki. Okay? The rest ng kasunod niyan is lahat para parehas. Yung computation ng BMR magkakaiba. Male and female. Lalabas naman dyan sa, pwede nyo i-google, women's or female BMR formula. Lalabas naman yung pang babae. The rest is the same. Hanggang sa dulo. Yung process. Ikaw na lang, ikaw lagi nandyan eh. Kung nakikita mo, ano pangalan mo bro? Student, nagtatrabaho, coach? Working student, ano yung trabaho mo? Sa kabilang branch. Dito ka rin, DX. Ibang branch. Gym attendant, nagtuturo ka na. Okay. So, nagko-coach siya at the same time, estudyante. Anong course mo? Business Administration. Anong pa ulit? Jacob. So, simple lang naman guys. Yung data ni Jacob, yung hihingin ko. Which is yung weight niya in kilograms. Ano yung weight mo? Ayun.
78? Bigat mo. Tapos, height. 172 centimeters. Kung familiar kayo, wari 5'5", 5 foot, 5 inches. Convert to into inches, multiply nyo sa 2.54, saan nyo makuha yung centimeter. Okay? So, 172 centimeters. Age, 19 years old. Matanda pa yung anak ko sa'yo pala. Di ba? Okay? So, enter nyo lang sa enter nyo lang, 78. Tapos, height, 172. Tapos, age siya is 19. Tapos, susundan nyo lang yun. Sundan nyo lang yung equation, guys, ha? Unahin nyo yung mga nasa open and close parentheses. Okay. Nakikita niyo ba? So, kinumpit ko lang naman yan. Ending niya is 1,800 calories. Okay? Habang tumatanda tayo, bumababa yung number. Metabolic. So, pag sabi habang tumatanda, narinig niyo, habang tumatanda, bumabagal ang metabolism. Siya, 19 years old. 1,072. 19 years old, kaya 1,800 calories yung sinusunog niya. Kasi sa edad niya, ang bilis pa ng metabolism niya. At rest niya na, yung buong katawan lang niya yung sobrang active pa ng bata. Okay? 03. 170. Ngayon, hindi yan yung maintenance calories. Hindi yan yung maintenance. Kailangan nyo lang muna makuha yan para mahanap yung maintenance calories. I-compute nyo ngayon yan, multiply natin yan dun sa kanyang activity sa loob ng isang araw, sa loob ng isang linggo. Kung ano yung galaw niya, kung saan niya ginagamit yung energy niya. Every day. Okay? May ladder kasi yun. Meron yung tinatawag na okay? So, 1,870 calories, multiply nyo kung ano yung activity ng tao. Number 1 dun sa ladder, tinatawag nating sedentary lifestyle. Sedentary lifestyle, yun yung wala halos ginagawa sa loob ng isang araw. Yung sinasabing tamad, pagising sa umaga kakain, maliligo papasok sa opisina, by driving, hindi siya nagko-commute. Pagdating sa opisina, nakaupo lang, maaaring computer lang yung hawak na, maaaring papel, maaaring pirma-pirma lang. Pero walang form of activity yung trabaho niya. Tawag doon sedentary. Pagkatapos nun, kakain, maliligo, kakain, mag-drive pa uwi, matutulog, maliligo, matutulog. Every day for 7 days, ganun siya. Malipas sa day off niya. Day off niya natutulog lang, papay. So, sa anong nangyayari? Di ba? Walang galaw. Wala siyang pinagagamitan ng energy. Marami nag-i-enroll sa gym na ganun yung lifestyle. So, sa mga coaches dito, aspiring coaches, may tinatawag kayong fitness assessment bago kayo magbigay ng program. Aalamin nyo kung anong alin siya dyan. Automatic dapat yan. Hindi pwede pa may dumating sa gym, bigyan mo agad ng nakadesign na program sa utak mo. Dahil walang ganun. Alamin mo yung background ng tao. Alamin mo yung lifestyle ng tao. Ngayon, kung sedentary lifestyle yan, diba? Ang program na bibigyan mo dyan, doon sa next ladder, which is okay? Light active. Ang light active, guys, yan yung may pupunta sa gym. Pag tinanong mo, ilang beses ka nag-workout, wala. Pero may activity ka pa sa loob ng isang linggo. Meron, nag-grocery, nag-basketball kami ng mga kasama ko.
nilalakad ko yung aso ko 2 to 3 times a week. Pero never nag-workout, never nagpupunta sa gym. Pwede nyo i-consider as like active. Okay? So, kung meron kayong sedentary na client, ang workout na ibibigay nyo sa kanya is para sa light active lang. Meaning, bibigyan mo ng function yung katawan niya. Kasi wala siyang function eh. Ang sedentary, as I explained, wala siyang ginagawa. Ang next sa ladder is light active. Yun yung meron 2 to 3 times activity. Pag sinabi mo activity, gumagalaw siya. Ibig sabihin, may movement yung katawan niya. May function. Kaya may tinatawag tayong functional training. Sa mga coaches dito, alam niyo yung ibig sabihin pag sinabi functional training. Binibigyan mo ng function yung katawan. For example, Coach Jacob, tayo ka. Umupo ka. Tayo ka ulit. Umupo ka ulit. Tumayo ka ulit. Anong ginawa niya? Hindi siya nagpapatanga, nag-i-squat siya. Pero pinagpa-function ko siya sa daily na ginagawa natin. Umuupo tayo, at sige, upo ka, upo. At tumatayo tayo. Yung mga sedentary, walang ganung ginagawa. Coach Jacob, step up nga sa bench. Yan sa upuan mo, one leg step up. Pakita mo sa kanila. Ingat lang, baka tumulas ha. Step up. Oo, sabi ko yung ingat eh. Ibigay mo yung weight sa heel o wag sa toes mo para hindi tumulas. Step up, and step down. Ano yan? Kung makakakit ng hagdanan, it's a function. It's a movement. Pero functional training. Ayan ang mga bench, oh. Ayan ang functional. Dali mo lang dito. Bigyan mo ng function. Yan ang mag-structure ng program. Huh? Coach Jacob, pasensya ka, ikaw nasa harapan. Bigyan mo ko 2 reps ng inshore. Coach ka, dapat alam mo yung inshore. Sino nakakalam inshore? Inchworm, no? Sige, tayo ka rito. Inchworm, touch your toes. Okay, crawl. Dire-diretso papunta sa push-up position. Hindi ganyan. Dito ka. Side view ka, side view. Dito ka mo. Yan. Mabuti mo yung semento. Mag-crawl ka hanggang maging push-up position. Oh, yan ang inchworm. Oh, crawl back up. Tayo. Is a function. Pag isip mo sa umaga, babangon ka, maaaring mag-ganon yung movement. Function. Okay? So, hindi ka agad gym. So, ang hinihit ko ngayon, dalawa ha, ang hinihit ko ngayon is caloric intake and ano yung pag-structure ng program. Okay? Yun ang tinatamaan natin yung topic na to ha. Tingnan nyo ha, sabi ko kanina, any form of activity will create caloric deficit. So for example, si Jacob is sedentary na tao. So yung kanyang BMR, i-multiply ko sa TDEE na 1.1, sedentary. Pero ang program na ibibigay ko is 1.2, which is light active. So ibig sabihin, sa maintenance calories pa lang niya, nagsusunod na siya. Bababa agad yung timbang niya. Diba? Kasi yung ibibigay ko na program is pang 1.2. Though ang i-compute ko is 1.1 kasi sedentary siya to start with. So pag may dumating sa inyong kliyente na never nag-workout, tapos yung buhay niya never naging active, bigyan niyo lang ng light active na program, which is 2 to 3 times workout. Galaw-galaw lang, para di pumanaw. Diba? 2 to 3 times. Tapos sundin lang niya yung maintenance calories niya na galing sa sedentary lifestyle. Automatic, in 4 to 5 weeks time, bababa yung timbang niya. Ang galing ni Coach. Ang tanong, kung masunod kayo, maintenance calories niyo. Kasi tandaan nyo, galing siya sa hindi ibang lifestyle. So yung lifestyle niya, hindi ka agad, maliban na kung tinakot ng doktor yan. Ako nananakot ako ng kliyente, lalo na pag alam kong sedentary. Kasi automatic pera yun. Yung lakad mo sa treadmill parang delikado. Assessment pa lang yun. Yung hingal mo parang may something. O bago yun ha. Off the record to, ganun kumuha ng cliente, lagyan mo ng sakit yung cliente. Tignan mo parang sa treadmill, na-assess mo parang. Yung hinga mo parang hindi maganda eh. Kailangan mo ng mga 20 sessions sa akin. Bayad yun. Pero hindi ka naman magda-diagnose eh. Yung hinga lang eh. Diba? Upo ka nga, tayo ka. Ay, yung tayo mo, hindi ganyan yung position dapat ng glutes, hindi ganyan. Pero kailangan alam niyo yung sarili, alam niyo dapat yung fitness, ha? Binigyan mo na incline yung treadmill, hinigal, 2 minuto pa lang. Ay, yung puso mo, delikado. Pero, ginagawa mo pa rin sila ng pabor. Ha? Kaya
Kaya kung sila, wala mo kang bibigyan ng straight. Parang sasabihin mo lang may something. Lagi nag-work yung guys, maniwala kayo sa akin. Hoy, walang magpupost na. Joke lang. Pasensya, maliit. Moderate 1.3. Guys, ulitin ko TDE. Total Daily Energy Expenditure. Yan yung ladder na yan. Kung multiply yung BMR sa TDE ninyo, ano ba yung TDE ninyo? Guys, ang BMR, kung naka-workout na kayo sa mga Anytime Fitness, meron tinatawag na in-body. Yung in-body, yun yung machine, nakatayo kayo, nakapaa, may tamang oras sa isang araw, tuwing umaga, wala pa kayo nakain, hindi pa kayo pinagpawisan, naka-jebs na kayo, ngayon kukunin nyo, hawak kayo sa aparato. Lalabas doon yung body fat percentage, muscle mass percentage, bone mass, skeletal mass, BMI, sa baba may BMR. Yung BMR na yun, parehas lang yun dito. Maraming formula ng BMR ang ginagamit natin. Ako personal ko talaga po is Harris Benedict formula para sa mga kliyente ko. Pero pag lagi nyo pinapractice yan, kaya nyo magbigay ng macros na hindi nyo na kailangan kompetento. Tingin-tingin lang, alam nyo. Kasi tandaan nyo, ang goal ko sa inyo, mahanap nyo yung simula, yung baseline. Paano na kayo sa buhay nyo kung kaya nyo sundin o hindi yung kasunod. Tuturo ko pa rin yun, pero yung disiplina sa inyo magagaling hindi sa akin. Moderately active. Ibig sabihin, pag may nag-enroll sa gym, 3 times a week, meron siyang workout. Yan yung mga nagpupunta sa gym na pagdating sa gym, ginagamit lahat ng machine. Kung ano yung pagka-presto ng machine, iniisa-isa lahat. Okay, tama yung ginagawa niya for the sense na meron siyang activity. Pero kung pag-uusapan ng muscle building or muscle hypertrophy, wala. Hindi siya magkakamuscle nun. Pero, meron siyang activity. Magalaw siya. Ngayon, bigatan niya yun, magkakaroon pa rin siya ng muscle, hindi na balance yung tubo. Pero meron siyang activity. Kung 3 times a week niyang ginagawa yun, wala siyang coach, sinusundan lang yung machine o sinusundan yung mga free training na binibigay ng mga gyms, pwede mo na i-categorize yung sarili mo as a moderate. Kung ikaw si coach, tinanong ko si client, 3 times a week siya nag-workout, okay, lagay kita sa moderate. So, i-multiply ko yung BMR mo sa moderate, which is 1.3. Mas mataas ang konti yung maintenance mo kasi mas mataas ng konti yung sunog mo sa loob ng isang linggo. Again, ang nature ng trabaho, yung tahimik, hindi masyadong magalaw. Okay? Last two. Next is athlete. Ay, sorry, hindi pa athlete. Ayan, karamihan siguro sa inyo rito, nandito. Athlete, active. Active is 4 to 5 times a week na meron siyang training. Meron na siyang understanding kung paano magpalaki ng muscle. Meron na siyang understanding ng high activity. Tapos yung nature ng work niya, medyo magalaw-galaw na. Okay? So, pwede nyo i-categorize yung tao as active. Most likely, si Jacob is an active person na. Kasi estudyante siya, may trabaho siya, nag-workout siya. I doubt na hindi siya marunong mag-work kasi may muscle siya. Diba? Pero 19 years old, so yung limitado pa lang experience niya, ilalagay ko siya as active person. PMR, multiply ko sa active person si Jacob para makuha ko yung maintenance calories si Jacob. 1.4 to 1.5. Bakit may ganyan? Involved na yung body type dyan. So kung endomorph ka, mas mababa yung number na pipiliin mo. Kung ectomorph ka, mas mataas yung number. Para mas mataas yung total calorie, then percentage mo para sa ectomorph. Pinaka-last is an athlete. to 2.0. Okay? Dito ko itutuloy mamaya. So, athlete. Yan yung mga 6 times a week nag-workout. Tapos 6 times a week may cardio. Tapos, let's say coach na lang, na meron kang at least 5 to 6 clients a day. Iba pa yung duty mo. So, ibig sabihin, sobrang magalaw yung araw mo. Sobrang intense yung training mo. So, yung caloric maintenance mo pa lang, mataas na. Mataas na yung needs ng katawan mo, mataas yung muscle mo. Marami
maraming nagkakamali dito kasi mali yung number na pinipili nila. Kasi sasabihin nila, ay, 5 times ako nag-workout. Pag sinabay mo naman sa tunay na marunong mag-workout, warm up pa lang, suko na. Ibig sabihin, hindi pala marunong mag-workout. Marunong ka ng form, execution, and all, walang problema. Hindi pa rin yun ang tinatawag namin marunong mag-workout. Tawag doon is buhat pogi. Walang masama ron. Sa mga competitor dito, alam niyo ibig sabihin ng tunay na workout. Diba? Alam niyo yung set of failure, alam niyo yung paano pahirapan yung katawan niyo without lifting too heavy. Iba yung threshold namin, yun yung dumoy category sa sobrang taas. Yung iba ka hindi mo panintindihan hypertrophy training, hindi pa yan mangyayari. Kaya I suggest na maging conservative kayo dun sa number na pipiliin ninyo. So kay Jacob, kung ako coach si Jacob, ilalagay ko siya sa 1.4, hindi sa 1.5. Hindi ko pa tinatanong kung ilang beses pala siya nag-workout. Tanungin natin, ilang beses ka pa nag-workout? 5 times. 1.4. Estudyante, at the same time, nagtatrabaho na rin sa gym. So, 1.4. Tapos may pagka-endomorph din siya. Hindi naman high percentage. Ganun mag-categories. Doon marami kasi nagkakamali. Mali yung maintenance calories ko, mali yung turo. Hindi. Mali yung pinili mong TDEE. Kasi pagkaintindi mo, alam mo na paano mag-training talaga. Mamaya bigyan ko yung sample dito may mag-workout sa inyo na intensity na hindi naman kailangan too much weight needed. Okay? Ano ang example ng athlete na hindi naman athlete? Bigyan ko kayo ng matinding example. Okay? Construction worker. Pasensya na niya sulat kayo sa construction worker. Ang construction worker, 8 hours nag-workout. Di ba? Pagdating sa trabaho yan, ilang oras na yan, puro workout. Okay? For example, construction worker si Jacob. 1,870 yung kanyang BMR. Okay? Mumultiply natin sa highest, which is nakikita ninyo, kung nakikita nyo, 2.0. Nakikita nyo ba dyan? 2.0 yung pinakamataas. Kumari construction worker si Jacob, di ba? Tingnan niyo pa paano yung college na workout. 1,870 times 2.0. 3,740. Diba? Ang pakataas ng mes. 3,700 calories. Ang maintenance calories si Jacob. Kung construction worker siya. Kasi kinuha ko sa pinakamataas, which is 2.0. Yung kanyang total daily expenditure. Kung sa atin natin gagawin yun, tumaba na tayo. Bakit ang construction worker hindi tumataba? Bakit laging may abs? Diba? Sino makakasagot ng ano? 1 kilong kanin, ilan ang carbohydrates? Ng 1 kilong kanin. Hindi bigas kasi kung bigat, hilaw pa yun. Kanin. Kuwari ang 100 grams ng rice, depende sa mood ni Google. Minsan ang mood niya is 260 at 26, minsan 28, minsan 30. So sabihin na lang natin sa 28, 28 grams of carbohydrates sa loob ng 100 grams of rice. Okay? So kung may 1,000 ka, which is 1 kilo, it's equivalent to 280 grams of carbohydrates. Eh kaso ang mga construction worker, kaya mag-consume ng 2 kilos. 2 kilong kanin, bitin niya 1 kilo. Si James lang, 1 kilo, 2 kainan eh.
Di ba sabi niya kanina, 500 grams per meal. Eh, hindi naman siya construction worker. Tulog lang siya. Pero ang construction worker, kaya ng 2 kilo, baka basic pa yan. So ang 2 kilo, merong 280 plus 280. Ilan yan? 560? Tama, 560. So ibig sabihin, meron siyang 560 grams of carbohydrates sa buong araw niya. Sa kanin pa lang yun. So, ilang calories ba ang meron sa 1 gram of carbohydrates? Okay? 4. So, tandaan nyo guys, sa 1 gram of carbohydrates, meron niyang 4 calories. So, 1 gram of protein, meron niyang 4 calories. So, 1 gram of fat, meron niyang 9 calories. Tandaan nyo yan, okay? So ngayon, imumultiply ko sa 4 itong 560. Kasi haalamin ko yung calories niya. times 4. 2,240 calories. Ang next ang tanong ko, ang mga construction worker hindi na nag-ulam ng mamahaling ulam. Kasi maliit lang yung sweldo nila. So the more na marami silang kainin, much better. So anong form ng ulam nila? Ano yung pinakamagastos na para saan na? Siguro sardinas mahal na eh. Ang isang latang sardinas, ilan ang calories? Nakikita nyo sa likod yun? 200? Sabihin na natin sardinas yung pagkain niya, or gulay. Gulay hindi namin binibilang ang calories. Okay? So, sa isang latang sardinas, yung medyo kilala, okay? 200 to 210 calories. So, kung 3 sardinas sa isang araw, 210 times 3. $130. 2,800. Okay? 2,870. Tandaan nyo, ang maintenance niya para mag-maintain yung katawan niya is 3,700. So kahit kumain siya ng 2 kilong kanin, ang calories pa lang yan is 2,240 pala. Kung samahan niya ng 630 calories galing sa 3 sardinas at maraming gulay, hindi pa rin aabot sa kanyang maintenance. Below pa rin siya ng 1,000. Kaya nga nakakapagtanggol pa sila pero may abs pa rin the next day. Kasi ang isang boteng gin is less than 1,000 calories. Ang isang litrong black label, 1,700 calories from alcohol macronutrients. Iba kasi yung, 4 kasi yung macros. Sa totoo lang, 3 lang yung sikat. 3 lang kasi yung buboy sa atin. Protein, carbs, and fats. Yung pang-4 is alcohol. Macronutrients, alcohol. Okay? So tandaan nyo. So imagine ninyo, kaya laging kondisyon ang mga construction worker. Tayo nandito, nagbubuhat, may nag-iusin na construction worker, labas yung abs. Di ba kakabuisin? Tapos umiinom ng soft drinks. Umiinom ng kung ano-ano dyan, Sting, Cobra, tapos labas-labas yung abs, bato-bato yung braso. Kasi mataas yung kanilang activity. Kasi simple lang, kung gusto mo pumayat, kumalaw ka. Ganun lang naman yun. Kung hindi mo kaya gumalaw, magbilang ka, mag-track ka na pumapasok sa'yo. Kasi sila, kita mo, sobrang taas ng calories niya, under pa rin. Ang dami kong nilagay, 2 kilos na yung kanin nilagay ko. Basic? Question mo na, punta tayo sa next na gusto mangyari. Importante ngayon, nahanap na natin yung, hindi pa, hahanapin natin yung caloric intake ni Jacob. Hindi ito, construction to eh. So, ang sabi ko kanina, 1,870 BMR niya, multiply natin sa 1.4 lang. Pero construction, buburahin ko na, sampulan naman yan eh. 2,618. Okay? Yan yung maintenance calories ni Jacob.
So kailangan niyang kumain ng 2,618 every day para mag-maintain yung kanyang 78 kilos. Ano naman yan, mababawi yan every day in a week. So minsan nagto-2.7 siya, minsan nagto-2.6, minsan 2.4 sa loob ng isang linggo. Pag nag-average siya ng 2.6, maintain yung 78 kilos. Kung wala akong babaguhin sa training niya. Kasi activity niya is 1.4. So ano ba, saan ba marami nagkakamali? Ano ba yung first step? Maliban sa hindi makuha yung maintenance. Ngayon, naiintindihan nyo na paano kunin yung maintenance calories. Okay, kumpitin yung BMR ninyo, multiply nyo sa TDE ninyo, be conservative sa TDE, yun ang magiging maintenance calories ninyo. Ngayon, ang next, ano ba yung next na gusto nyo mangyari? Nakuha nyo na yung starting point nyo. Ano ba yung normal na gusto ninyo? Yung iba gusto lumaki, iba gusto mag-maintain, iba gusto pumayat. Sino ang gusto pumayat? Taas ang kamay. Yung doon nag-i-struggle sa pagpapapayat o pagpapashred. Taas ang kamay. 1, 2, 3. Wala na? Sino nahirapan lumaki? 1, 2, 3, 4, 5, 6, parehas 6. Anong gusto ng iba? Mas marami. Huwag kayo ba wala akong tatanungin. Gusto ko lang malaman kung ano yung unahin ko. Sino gusto mag-cuts? Nahirapan mag-cuts? Taas ang kamay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. 11. Parang hindi naman, parang gusto ko lumaki. Okay. So, unahin na lang natin yung cutting. Okay, unahin muna natin kung saan pinakamarami nag-struggle, which is paano ba magpawaba ng body fat. Okay? Ito kasi guys, para mag-maintain yung weight. Wala pa akong binabanggit regarding composition. Wala pa akong binabanggit na pawabay ko yung body fat. Puro weight yung binabanggit ko. Okay? So, ibig sabihin, kung babawasan ko yan, pawaba yung weight mo. Kung dadagdagan ko yan, tataas yung weight mo. Pero nasa fitness tayo. Ang gusto natin, bumaba yung body fat, tumaas yung muscle mass. Yun tayo eh. Nasa fitness tayo. Alam anong pag mawala yun, di ba? Hindi pwede. So, anong gagawin natin? First and foremost, guys, before natin i-deficit yan, may tinatawag tayong body recomposition. Okay? Body recomp. Narinig niyo ba yung body recomp? Kasi kung 2.6, gawin kong 2.1, deficit calories. Pero yung 2.1 na yun, kukunin ko sa Big Mac. Big Mac is 750 calories per Big Mac. Meron ka tatlong Big Mac, kuha mo na yung deficit. Kuha mo na yung 2.1 calories, naka-deficit papayat. Bababa ng timbang mo. Pero ang magsasuffer, yung composition ng katawan mo. Kaya magtataka ka sa akin, bakit skinny fat ako? Ibig sabihin, mababa ang kumain, konti yung calories mo, pero sabog yung macronutrients percentage mo. Kaya ka skinny fat. Kung gusto mo mangyari, tumaas yung muscle mass again, mababa yung body fat. Sa nutrition, magre-recomposition ka muna. Hindi mo kailangan dagdagan, hindi mo kailangan bawasan agad. 4 na linggo hanggang 6 na linggo, magre-recomposition ka through caloric percentage. So, ibig sabihin, 40% galing sa protina, 40% galing sa carbohydrates, 20% galing sa fats. Never zero yung fats, guys. Never zero. Ano mo gagawin yan? Multiply mo na sa 0.40, 0.40, and 0.20 yung 2,680. Okay? So, ibig sabihin, 1,000, yung
yung 2,618 times 40 times 0.40 is 1,042 calories. Ibig sabihin, sa 2,6 mo, 1,042 calories galing lahat sa protina. Ngayon, sabi ko kanina, sa loob ng 1 gramo ng protina, merong 4 calories. So, i-divide nyo lang sa 4 calories, yung 1,042. Yung carbohydrates, meron ding 4 calories per gram. So, divide nyo lang yung calories na yan, divide nyo lang sa 4 para makuha nyo kung ilang carbohydrates ang kailangan. Divided by 9. Ayan. Yung fats naman, merong 9 calories, so i-divide nyo lang sa 9. 0.20 is equivalent to 523 divided by 9 is 58. So 0.20, 216, 2618 times 0.20 is 523. 523 divided by 9 is 58 grams of fats ka sa isang araw. 260 grams of protein and 260 grams of carbohydrates. Kung ang percentage mo is 40-40-20, yan yung general percentage. Hindi pa kasama dyan yung body type ninyo. Huwag niyo muna puntahan yung body type. Okay? Doon muna kayo sa pinaka-generalize. Which is 40-40-20. Kunti lang naman difference sa 10%, 20%. Okay? So dito pa lang, mag-work na kaagad yan. Magbabago na kaagad yung katawan nyo. Masunod nyo pa lang yan. Ang kalaban nga talaga natin is pag-iipon system. Madali lang, ito matutunan nyo kung i-compete. So ang starting macronutrients niya is 260 protein, 260 carbs, and 58. Round off nyo na lang, 260, 260, and 60. Yun ang starting point. So yung 260 is roughly 800 grams of rice. 260 is roughly, cook weight is around 800 grams of chicken breast. Ang 100 grams of chicken breast, mayroong 5 to 6 grams of fats. Times 8, pasok na halos. Kung sa pagkain, mamaya tatakil natin pagkain isa-isa para hindi kayo mahirapan. So gagawin mo to from your maintenance calories. Gagawin mo yan hanggang mag-stop yung respond ng katawan mo. Mag-i-stop yan between 4 to 5 weeks time. Mag-i-stop yan. Mangyayari dyan, magkakaroon ng recomposition yan. Magbabago yung muscle mass mo, magbababa yung body fat mo, mas lilinaw na konti yung mga lines mo, hindi ka manghihina kasi mataas ang carbohydrates mo. Yung utak mo na manghihina kasi sanay ka sa sobrang taas, hindi ka nagbibilang eh. Diba? Kaya akala mo deprived ka. Pero ang totoo, pinupunta ka na ng tama. So ang next dyan, ano yung next? Sabi sa inyo, nakaantok to eh, diba? Pero importante to guys, anong next dyan? Doon papasok yung caloric deficit. Minus 500. After 4 to 5 weeks, ang palatandaan nyo, magpaplato kayo. Pag nagplato yung katawan nyo, ibig sabihin, it's time for a movement. Kailangan mong bawasan yung calories mo or dagdagan yung activity mo ng 500 calories. Maaaring mag-maintain ka, dagdagan mo yung cardio mo, 500 calorie cardio every day, additional. Caloric deficit pa rin yun. Kung ayaw mo mag-cardio, bawasan mo yung kinakain mo. 2.6 magiging 2.1. Contest prep, ibang usapan. Okay, contest prep, no choice kami. Both, pababa na pababa yun eh. Hanggang sa mag-single digit body fat kami. Ibang usapan yun. Hindi naman healthy yun. Okay? Ang contest prep namin sa 4 na linggo, hindi na healthy body fat yun. Kasi kailangan in 4 weeks time, single digit body fat kami hanggang sa mag-compete. Yun ang hindi sila masasabi. Healthy lalo na dun sa body type ninyo. Like ako, ito ang healthy body fat ko. May abs ako sa umaga, walang abs sa gabi. Diba? Okay na ako rin. Pero pag mag-compete ako, hindi pwedeng ganito. Kailangan lowest possible. Pinakamababa ko ay 6% kasi endover po. Pero yung mga kaibigan ko na ecto, mababa ng 4. Mababa ng 3. 0, ewan ko kaya natin dito sa Pilipinas. Parang nakakabuong na yung 0. Parang ilan lang naman may kaya gawin yung genetics na yung sobrang baba. Ako 6, pinakamababa ko. 6, 7, okay na ako. Kaya ko nang manalo sa 7. Pero more than that, baka masiraan na ako ng ulo.
ang maintenance ko na body fat is around 18 to 22. Okay na ako. Masaya ako sa pag lumobra parang too much na off-season. Okay, ganun magpapayat. Ang kalaban nyo lang dito, -2, di magiging 200 calories. Diba? Pag nag-200 calories na yan, antay mo mag-adjust yung katawan. Meaning, magbabawas ako ng timbang, magbabawas ako ng taba. Bakit? Tama yung protina. Tama yung protina, tama yung carbohydrates. Pero nag-workout ako, so ba't ako magtatanggal ng muscle? Ba't ako magbababa ng energy? Fats yung tatanggalin ko. Hindi ko mag-muscle waste dyan unless too much. Pero computed yan, lahat yan galing sa sarili mong data. Cardio ako, kung sa cardio kukunin yan, ganun pa rin, deposit pa rin. 4 to 5 weeks time, mag-maintain yung binaba mong timbang. Pare, bumaba ka ng 3 kilos, 4 kilos. Nag-stock na siya for a week. Pero wala ka namang binago. Parehas yung kain mo, tuhan, parehas yung training mo, and cardio mo. Nag-stock na. Ibig sabihin, tignan mo na yung sarili mo. Masaya ka na ba? Kung hindi ka pa masaya, bawas ulit. Pwede mo another 500 from cardio and calories. Pwede 250 from cardio. Let's say meron ka na sa hapon. Or nag-additional steps ka. Or nag-additional sets or exercises ka. Kaya may tracker. Attack nyo na naman habang nag-workout kayo. Tapos 250 sa pagkain. Ay hindi ko masuggest yung sobrang baba ng pagkain. Lalo sa mga lalaki. Kasi bodybuilding eh. Nag-build tayo ng muscle. Pag sobrang baba, unless yung naghahabol ka ng modeling, di ba? Modeling gig. Walang problema sa size. Magsasacrifice ka ng konti pero bababa talaga lang. Basta ang goal mo, huminto yung baba, pagbaba ng timbang, ibig sabihin, naabot mo na yung initial goal mo, check body fat, up to you kung i-maintain mo o ibababa mo ulit. Ganun magano. Ang pinagkaiba ng competitor sa mga lifestyle, wala kaming choice, kundi ibaba. Hanggang ma-check namin body fat na single digit na lang. Ang mga, kaya meron kaming 16 weeks out, 12 weeks out, di ba ganun kami? Nakikita ninyo, ano ibig sabihin itong mga coaches na to? 12 weeks out na lang daw siya. 10 weeks out, ano yun? Ibig sabihin, hindi yung, ibig sabihin, 10 weeks out, magkukupit kami. Kaya kami may 12, kita nyo, 12-8, diba? 4 weeks out. Kasi every 4 weeks kami nagpo-post. Every 4 weeks kami chine-check kung pwede nang bawasan yung calories. Kaya makikita mo, kada post pa, lubog na napalubog yung mga mukha. Ba, yung tsura ko, pag nagko-compete, hindi nyo makilala yung mga nagko-compete dito. Lubog kasi, baba na ng body fat eh. Binababa pa namin. Hindi ka tulad ng lifestyle, ibababa mo sa kaya mo i-maintain, sa kaya mo i-sustain. Baka mamaya mababa, ganda nga ng abs mo, hindi ka na makapagtrabaho, minura mo na lang ang empleyado mo, o minura mo na lang ang katrabaho mo. Ay hindi na healthy yun. Gwapo ka lang tignan, pero hindi na healthy lifestyle. Walang ka mga kaklase nyo. Diba, pinatawag ng principal, nanununtok, yung pala, di pala kumakain. Ang problema nito, nagbubuhat lang, nagbubuhat, di ba kumakain. Diba? So, yun ang yun ang pinagkaiba ng competing sa hindi. Hanapin nyo for life, hanapin nyo sustainable, tinuro ko na. Gusto nyo lumaki, saan ba nagkakamali yung gusto nyo lumaki? Simple lang. Kasi kung nakikita ninyo, nag-add ako, nagbabawas ako ng dahan-dahan. Pag nag-add kayo, dahan-dahan lang din. Antayin nyo ulit. Plus 500. Antayin nyo yung katawan, mag-adjust. Same sa deficit, antayin mo mag-adjust. Ang nangyayari kasi sa nagpapalaki, kain na kain. Sorry. Hindi ko sinasadya. Kain na kain. Nagpasensya na po. Napaano naman. Napasobra. Lumakas yung speaker eh. Diba? Ako ba yung sa ating mga nagbabalking? Mga bodybuilders, lalong panahon ko. Kaya ang ending namin, mga kami mga bouncer. Kasi kain kami ng kain. Kasi ang mentality, kumain ng marami para lumaki. Kasi lalaki naman na kayo lahat. Pag itaba mo, lalaki. Itsura ko nung araw guys, kung hindi ko pa alam tumato, mukha ko bouncer. Pagka off-season, 210 pounds. Hindi ako bumibigat kasi kung tinin niyo yung buto ko, hindi kasi laki. Endomorph ako eh. Endo-ecto ako. Meaning yung body type ko, endomorph, ectomorph. Pag nag-off-season ako, nagpabaya ako mataba. Pero hindi ako lumalaki na parang kita-kita niyo sa damit. Hindi ganun, pag nag-ubad, ang pangit. Pag nagpabaya ako. Pero pag nag-compete ako, yung bewang ko 28. Balikat ko malapat. So ibig sabihin, ectomorph ako. Maliit yung buto ko, maliit yung bewang ko. So, ecto-endo. Si Kenan ako is pure ectomorph.
siguro mga 80% ectomorph siya. Si Ben, may kita nyo, hindi ganun kalaki yung bewang, kaya nag-posing ka Ben, tagilit. Diba? Ganyan mag-posing si Ben eh. Kasi hindi pa umarap siya, hindi niya kayang sabayan bewang namin ni Ken. Dahil malilit yung bewang namin. Kaya magaling siya magtago ng pose. Ganyan siya. Mas malaki, kaya mag-create ng taper. Kasi importante yung taper eh, yung V sa competition. Ganun kayo Ben, pinalaki yung balikat, tinago yung bewang, side pose, tapos ang laban. Diba? Iba yung tsura niya. Yung mga basic, mga maliliit na bagay na hindi niya napapansin, pero yung detalye na yan sa mga competitors, talagang alam namin yung detalye na yan. Okay, ganun lang. Antay kayo 4 hanggang 5 linggo, saan kayo magdagdag. Okay, pag medyo tumaas ang body fat, ibig sabihin huwag muna magdagdag, kayaan nyo muna mag-adjust sa katawan. Dapat lean bulking, dahan-dahan tumigtaran niyo pagbigat. At least 10 pounds of muscle a year, okay na yun. Healthy way na yun, naturally. Question sa nutrition. Tapos na yung nakaka-boring. Pero pinaka-importante yung part. Question muna, from the top. Wala magkaroon kung healthy ba yung hipag, ha? Tao lang tayo guys. Yung mga patient, lalo pag na-stress. Question.